ipakita natin kung sino dapat. Ako ba ang iyong hinahanap? Halika't tayo'y maghanap. Iyong panindigan, ipinapakita kayo ba? Huwag ka puro salita, ipakita mo sa gawa. Sa aking panirado'y ika'y walang mapapala. Aba, mga Ginoo! Bakit tila'y kayo nauna na? Hayaan niyo munang kayo'y aking ipakilala. Huminahon at kumalma. Tayo'y magsisimula na. Amin ang papakinggan ang panig niyong dalawa. Mapayapang hapon po ang handog ko sa lahat. Ngayong araw ay tatalakayin kung alin ang mas mabuti. Wikang puro o wikang bilingual. Ito'y pagtatalunan at bibigyang diin. Sa panig ng puro ay isang Ginoong nagmula pa sa malayo upang ilang punto sa inyo'y maipahayag. Mula naman sa panig ng bilingual ay isang binata. Salubungin sila ng palakpak at tingkat. Nalulugod akong humarap sa inyo upang maibahagi ang natatangi kong gusto. Ang wikang puro ang siyang pagyamanin nyo upang sa ibang bansa'y tingalain ito. Nais kong tanungin ang aking katoto. Nababatid mo ba ang mga tinuran mo? Sa panahon ngayon na palasak at malawakan ng modernisasyon, sa palagay mo ba nakahon? Kung ang gamit ay wika, nalipasan na ng panahon? Aking katunggali, hindi mo babatiin mga bansa, Singapore, Korea, Hapon at Malaysia. Ilan lamang sa bansang unlad, binigyang halaga, wikang kanila. Gamit tong wikang sadyang kanila. Gumamit naman sila ng interpreter, di ba? At kung iyong ipagmamasdan, mga gadgets nila, computer, iPad, laptop, pantap, at tablet ba? Ang mga ito'y di magagamit kung sa wikang banyagay mangmang sila. Pag hinahon ang hiling sa aking katunggali, dahan-dahan sa iyong pagturang, tayo hindi magkalaban. Bakit hindi pag-aralan, bayanin ng ating bayan? Sila ba'y gumamit ng gadgets na iyong pinangalanan? Bawat panig ay may bito at hindi siya'y totoo. Ipagpatuloy diskusyon upang maliwanagan ang mga tao. Sa pakikipagkomunikasyon, bilingual ay mahalaga dahil nasa mga taong may pag-iisip na kakaiba. Ang wikang bilingual kapag ginagamit na Pilipino at banyagang paniniwala at adhika ay tiyak nagaganda. Oo nga, bilingual ang gamit ng madla. Unti-unti naman itong inalis pag na makabansa. Yaong maggamit material mula sa iba, mas lalong tinangkilik, ekonomiya natin ay bumababa. Masyado kang makaluma, aking kaibigan. Pagbabago sa isang bansa ay hindi natin may iwasan. Mapaggamit, mapatao, at mapasalita ay kailangang baguhin at kung nararapat ay palitan pa. Ha-ha! Aking katoto, pinapatawag mo ako sa iyong pagturan na paghahalataan ko. Ikaw ay pinipilisan na hindi magmahal sa sariling wika tulad mo isang isdang malansa at mabaho pa. Di na nagiinit ang inyong pagtatalaw. Mga salitang maaanghang, mga mukhang naapurido. Bakit di tapusin paksang tinatalakay nyo nang mahusgahan na ng mga hurado? Kung iniisip mo ikaw ay mahalaga, hindi na dapat magsuot at tumangkilik ng gamit ng ibang bansa. Tigilan ang pagkunwari, ikaw ay makabansa. Aminin mo rin kung minsan nabalimbing ka. Mag-ingat sa iyong paratang, aking kaibigan. Kahit ako'y tumangkilik ng produktong hindi sa bayan, hindi ibig sabihin wika ko'y kinalimutan na. Ang pagiging makabayan ay hindi nakikita sa suotan, ni sa salita lamang, ito'y nasa diwa, puso at pagka makabayan.
Puro wika ay ano pa? Kung mamang tayo at walang laya, tangkilikin at pag-aralan, may lingon na laganap na kahit saan magpunta, mangyarit maunawaan ka. Kahit hindi buroy, ika'y maiintindihan nila. Marapat lamang nating inahi, wikang sariling atin. Kay tamis bigasin, pinagbuwisan ng mga bayani natin. Wikang Filipino ay gamitin ng puro. Huwag alungan ng salitang banyaga. Ito'y paglapastangan, pagdurak sa lahing pinagmulan. Bawat panig ay may katwiran, may punto ang tinuran. Ang paghusga ay nasa inyo. Pag-isipan, alin ang mas mabuti? Wikang puro o wikang bayanihan?